At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang huling kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Kaluluwang Ligaw, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Nakita nila Cecil at Erwin ang pagbagsak na naman ng isang biktima. Si Teresita Ferrer ay pangatlo sa pinakamatalino na kaklase nila Susie. Lalong maraming natakot na mag-aaral at ang iba ay talagang nilipat na sa ibang paaralan at iiwanan na ang paaralan yun. Samantala, kinausap ni Eric ang mga magulang ni Susie at nagtanong tungkol sa dalaga. Subalit, nagsinungaling ang mag-asawang David at Rita. Hindi sinabing may third eye ang kanilang anak. Samantala, nagdanim ng galit si Erwin kay Eric dahil hindi hinala niyan nililigawan umano ng professor si Susie. Isang gabi, aayusan na sana ni Rita ang huling bangkay na nahulog sa ikatlong palapag na gusali ng paaralan. Nagbiglang tumayo ang bangkay at sinakal si Rita. Kinulungan ni David ang asawa at naibalibag ang bangkay sa bintana. Nagalit ang kamag-anak ng bangkay at sinabing ipapakulong ang mag-asawa. Samantala, tumakas si Susie sa bahay nila habang natutulog ang lola para pumunta siya sa paaralan. Dahil may usapan sila ng exorcist na magkikita sila doon para kausapin ang salbahing ligaw na kaluluwa. Kinabukasan, nakita ng mga bagaran si Eric na may tumaga. Naku, Erwin, huwag ka namang mag-isip ka agad ng ganyan. Hindi naman siguro papatol si Susie kay Sir. Anong hindi papatol ang sinasabi mo? Pumatol na nga siya eh. Kaya nawalan ako ng respeto sa kanya. Kaya kapag nasuluhan ko siya, yayakapin ko at pagalikan. Sige, Cecil. Baiwan muna kita rito. Sana makapagpigil ako kapag nakita ko si Sir Eric. Ha? Erwin, sandali lang! Erwin! Hindi na niya ako pinansin. Galit na galit siya kay Sir Eric. Ay! Ha? Sisko! Tinaga ni Erwin si Sir Eric! Sisko! Anong kagulahan niyo, ha? Susie! Kwan si Sir! Tinaga raw! Ano? Tinaga siya? Sinong tumaga? Yung ligaw na kaluluwa? Anong ligaw na kaluluwa? Si Erwin ang tumaga sa kanya. Erwin? Bakit? Anong kasalanan ni Sir sa kanya? Ano? Nagselos dahil nanliligaw daw sa'yo si Sir Eric. Cecil! Mabuti na lang at pinaniwalaan tayo ng pulis. Dahil kung hindi, kukulong tayo, Rita. Oo nga eh. Ang lakas ng kaluluwa na yon. Biruin mo. Pumasok siya sa bangkay at kinangka akong patayin. Talagang siya ang pumapatay sa mga mag-aaral na matatalino. Ano kayang dahilan? Bakit niya ginagawa yun? Hindi natin alam, Rita. Mabuti pa kausapin natin yung exorcist. Palagay ko,
Alam niya ang sagot sa tanong mo. Sige, tayo na. Baka maabutan pa tayo dito ng mga kamag-anak ng bangkay na yon. Sasaktan pa nila tayo. Talagang tayo ang sinisisi kung bakit ganun ang nangyari sa bangkay. Sige, halika na. Bilisan mo. Bibilisan ko ng pagpapatakbo sa karo para makauwin tayo kaagad. May libing pa ngayon eh. Hahabulin ko ang oras. Tayo na. Ibig niyong sabihin, sir, si Susie ang nagtutulong sa iyo, kaya hindi kayo natuluyang patayin ng salbahing kaluluwang ligaw? Oo. Siya ang nakatulong sa akin. Dahil nang makita ng kaluluwa si Susie, ay umalis na siya kaagad na parang natatakot sa kanya. Ganun pala. Kala ko kung Oo. ano nangyari. Kaya ligtas na kayo dito. Dahil may exorcist na tutulong sa atin. Sabihin ninyo sa mga kaklase ninyo na bumalik na sila dito. Oo po, sir. Sir, kumusta na po yung sugat niyo? Nagamot na ng doktor. Malit lang naman to. Hindi inabot ng ugat ko. Ganun ba, sir? Mag-ingat kayo, ha? Baka biglang umatake na naman ang kaluluwang ligaw na yon. Ano ka mo, apo? Kinausap ka ng president ng universidad ninyo at sinabing libre na ang tuition mo? Opo, Lola. Pero, babantayan ko raw ang salbahing kaluluwang ligaw. Ay, nako. Paano yan? Baka magalit sa'yo. Talagang magagalit siya, Lola. Pero, tinuruan ako ng exorcist kung ano ang gagawin ko para malabanan ko siya. At hindi na siya makapagbibiktima pa ng mga mag-aaral. Ay, ganun ba, apo? Ay, nako. Mag-ingat ka, ha? Huwag kayong mag-alala, Lola. Kasama ko naman lagi doon yung exorcist para mabantayan namin ang salbahing kaluluwang ligaw na yun. Sige. Ulitin ko, apo. Mag-ingat ka. David, tagal pa ba yung ginagawa mo? Malapit na, Rita. Lalagyan ko muna ng foundation. Madali na ito. O sige, pag-aralan mo mabuti ang pagme-make-up ng mga bangkay, ha? Para kung wala kang tutugtugan, samahan mo ako sa trabaho. Sige na, bilisan mo na. Babantayan na lang kita. Baka biglang pumasok ang kaluluwa na yun sa bangkay. Hindi bale. May dala mo lang tayong holy water eh. Wiwisikan natin. Kung papasok siya. Rita. Parang gumagano ang bangkay. Ha? Hindi naman ah. Tinatakot mo naman ako Hindi eh. kita tinatakot, Rita. Nakita ko talagang gumalaw. Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo! Ayan. Gumalaw na siya. Wiwisikan At may ko siya hawak ng pala holy siyang water. ganito. Sa pagkik. Kumunti ka na ako. Oh, ayan. Wala na. Hindi na makakapurma ang kaluluwang ligaw na yun sa atin. Sige. Bibilisan ko ng pag-make up sa bangkay. Baka pumasok ulit ang kaluluwa sa kanya.
Sikat na si Susie. Isa na siya sa pinakamagaling na exorcist ngayon. Ito, tignan mo sa social media. Maraming nag-post. Nabasa ko na yan. At may picture pa sila ni Sir Eric niya. Hindi ako makaporma sa kanya. Dahil sa Sir Eric na yan. Kumukulang dugo ko kapag nasa salubong ko siya. Huwag ka naman ganyan. Walang kasalanan si Sir. Anong walang kasalanan? Bakit lagi niyang kasama ngayon si Susie? Di ba halata na may pagtingin sa kanya? Gurang na siya. Hindi siya bagay kay Susie. Ka ba naman? Relax ka lang. Huwag kang ganyan. Mamaya kapag nalaman ng iba, naggalit ka kay Sir. Kung may masamang mangyayari sa kanya, ikaw ang mapagbibintangan. Cecil? Kaya pwede ba? Tumigil ka na sa kakaselos mo. Relax ka lang. Hintayin mo ang pagkakataong makapag-usap kayong dalawa ni Susie. Saka mo sabihin na ang damdamin mo sa kanya. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano dyan. Palagay ko, kaya lagi silang magkasama dahil sa salbahing kaluluwang ligaw. Anong salbahing kaluluwang ligaw na sinasabi mo dyan? Ang sabihin mo, nasasapian na siya ng salbahing profesor? Sir Eric! Sir Eric! Gumising ka! Sir Eric! Sino ka? Nakalimutan mo na ba ako? Ako si Lina Abrihal. Lina Abrihal. Patay ka na. Oo. Namatay ako. Pero buhay pa ang kaluluwa ko. At gusto kong gumanti sa mga may atraso sa akin. Kaya tulungan mo ako, Sir Eric. Tulungan mo ako. Ha? Paano kita tutulungan? Paano? Kunin mo itong balisong. Kunin mo, Sir Eric. Ha? Aanhin ko ang balisong na ito. Patayin mo ang lalaking dahilan ng aking pagkamatay. Ha? Sinong lalaki ang gusto mong patayin ko? Sino? Si Erwin Magno. Huwag mong lapitan ng apo ko. Huwag mo siyang idamay. Huwag! Huwag! Inay! Inay! Gumising po kayo. Nanaginip po kayo, Inay! 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 Rita, nasaan si Susie? Ay, naku. Diba, pinayagan niyo siyang doon siya matulog sa paaralan nila para mabantayan yung salbahing kaluluwang ligaw. Ha? Ay, nako, kailangang masundo natin siya. Sabihin mo kay David, sunduin natin siya. At dito na matulog sa bahay. Ha? Pero, Inay... Wala nang pero-pero pa, Rita. Napakasama ng panaginip ko. Pinatay daw siya ng salbahing kaluluwang ligaw. Kaya kumilos na tayo. Sunduin natin siya. Bilisan ninyo! Tulog na sila, Susie. At ang kasama niya ang exorcist.
Parang hindi ko napansin si Sir Eric. Inaantok na rin ako. Matutulog na rin ako dito sa isang room. Ha? Sir Eric? Ikaw? Juan, nandito ako dahil nakatulog ako. Palis na rin ako eh. Patayin mo siya, Sir Eric. Patayin mo siya! Parang kilala kong tinig na yun. Oo. Alam ko na hindi mo makakalimutan ang tinig na ito, Erwin. Oo, tama. Tinig ni na Abrial. Siya nga. Mabuti naman at natandaan mo ako, Erwin. Dahil sa'yo, nagkaletse-letse ang buhay ko. Ha? Pinaasa mo ako. Pinaibig mo ako. Pero nang makuha mo na ang pagkababae ko, iniwan mo ako at nanligaw ka ng iba. Nagmakaawa ako sa iyo. Sabalit hindi mo ako pinagbigyan. Kaya naisipan kong magpakatiwakal. Kaya ayaw akong tanggapin sa langit. Kaya naisipan kong gumante. Lalo na sa mga matatalino. Sila ang gustong-gusto mong ligawan. Nagsasaya sila. Tinatawanan kami na mahina ang kukote. Kaya kailangang mamatay ka na rin, Erwin. Hindi. Wag! Wag! Sir Eric, ano pang ginagawa mo? Patayin mo na siya! Patayin mo na! Wag! Kita, Erwin. Hindi! Papatayin Wag! Wag! No! Ayan. Napatay ko na siya, Lina. Napatay ko na si Erwin. Akin na yung balisong. Ha? Bakit mo kinuha sa akin yung balisong? Anong gagawin mo? Huwag, Lina! Huwag! Tama na, Lina! Tama na! Kinalulungkot ko, Sir Eric. Erwin, hindi ko kayo nailigtas. Hindi ko namalayan ang pagdating ng salbahing kaluluwa ni Lina. Humanda ka, Lina. Kapag makikita kita muli, sasabuyan kita ng holy water para masunog ka na at hindi ka na makapaghahasik pa ng kasamaan sa paaralang ito. Salamat. May dumating na pulis. Itaas mo ang iyong mga kamay at bitawan mo yung balisong na ginamit mong pagpatay gina Sir Eric at Erwin. Hindi ko sila pinatay. Hindi ako ang pumatay sa kanila, kundi ang... Hindi ka na makapagkakaila. Ikaw pala ang pumapatay sa paralang ito, ha? At hayaan ang ebidensya. Hawak-hawak mo ang balisong na ginamit mo. Ha? Hindi! Hindi ako ang pumatay sa kanila. Hindi! Maniwala kayo sa akin! Isa sa ng suspect! Dalhin kagad sa presinto! Hindi! Hindi! Napatay ni Professor Eric si Erwin at kinuha ni Lina sa kanya ang balisong at siya rin ang inundayan. Sinubukan ni Susie na pinilan, subalit ang bilis ng pagyayari. Umiiyak si Susie sa sama ng loob dahil hindi niya napigilan si Lina nang patay niya sila Erwin at Professor Eric. At hawak-hawak pa niya ang baliso na ginamit ng kaluluwa ni Lina
Nang dumating ang mga pulis, kaya siya ang napagbintagan at siya ang naparusahan. Tuwang-tuwa ang kaluluwang ligaw dahil nagtagumpay siya sa kanyang pagganti kay Erwin at nadamay pa ang mga ilang mag-aaral at pati si Professor Eric ay nadamay at pinagdusahan ni Susie ang kasalanang hindi naman siya ang gumawa. Subalit, pagkaraan ng 2 taon ay naabsuelto rin siya dahil may lumitaw na saksi pabor sa kanya. Mga apo, diyan na nagtatapos ang ating kwento. Ito ang Lola Sela ninyo, pansamantalang nagpapaalam hanggang sa muli. Salamat. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Kaluluwang Ligaw dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.